Good day netizens, another day, another vlog na naman tayo. So ito yung ating panahon ngayon. Napakalamig at medyo mahamog siya. At kahit malamig ang panahon, tuloy pa rin ang laban, magtatrabaho pa rin tayo. Kahit kasarapan ng paghiga ngayon, tuloy pa rin ang pagtatrabaho, walang titigil hanggat hindi yung mayaman. At dahil hindi pa nga tayo mayaman, so simulan na natin yung trabaho natin bago pa tayo mahuli ni Madam. Dito nga pala sa bahay ni Madam, ang una kong ginagawa ay check ko talaga itong sala kung makalat at kung may hugasan. Ay wala namang hugasan ngayon, so magkakape na lang muna ako. Ito nga ang pagkakape ko, depende lang sa mood ko. Weather lang to at hindi lagi. Mas madalas yung walang kain sa umaga kasi minsan nawawalan ako ng gana kapag naiisip ko yung mga problema at saka trabaho dito sa bahay ni Madam. Ako kasi yung tipo ng tao na tatapusin ko muna yung trabaho ko bago ako kakain. Mas nawawalan kasi ako ng ganang kumain kapag ang trabaho ko ay tambak. At ito nga, patapos na ako sa paglilinis at lumipat naman ako sa pagpaplansya. Medyo marami kasi yung plansyahin ko. At yung aking lilinisan naman ay hindi naman ganun din kakalat at kalaki kasi maliit na naman itong bahay ng amo ko. 3 oras ko na itong nililinisan yung bahay ni amo kasi hindi nga ganun siya kalaki. At napakadali nang lilinisin kasi hindi naman sila makalat. At dito sa bahay ni amo, maaga ako nagpaplansya kasi pagdating ng alas 11, wala na akong ginagawa. Kaysa naman ako nagpaplansya na lang din. Kasi naantay ko yung kung ano yung lulutuin ko. At nung kasarapan niya ng pagpaplansya ko, nakita ko yung chat ni Madam ko. Anong gusto nilang pagkain ngayon? Ang gusto daw nilang pagkain ngayon ay mashed potato lang at saka ground na chicken. At agad na nga ako nag-search sa Instagram kasi sa Instagram kami kumukuha ng recipe namin kada lunch namin. So ito na nga, pagkatapos ko mag-search, nagisa na nga ako dito ng sibuyas. At nung nagbago na yung kulay ng sibuyas, nilagay ko na yung chicken. At sunod ko namang naglagay na rin ako ng mga seasoning katulad ng paminta, asin, paprika, 7 spices at nor. At naglagay na rin ako dito ng tomato paste. Tinilok ko lang yung kanyang garapon at sayang naman din. At pagkatapos hinalo-halo ko lang din. Muntikan ko na nga makalimutan. Naglagay nga rin pala ako dito ng green bell pepper. At pagkatapos kinisa-gisa ko na lang siya. And then naglagay din ako dito ng carrots. Konting carrots lang din nilagay ko kasi baka mamay masobran. Maayawan ng amo ko at maumay sila. And then pagkatapos naglagay din ako dito ng blend tomato. Naglagay ako noon. Konti lang din nilagay ko kasi nasobra na to sa sahog at baka maayawan nga ng amo ko. At kapag ganitong may pasok sila, Madam, nagchat lang yan kung anong gusto nilang kainin, kung potato o rice. Tapos ako nang bahala kung anong klase ng pagluto ang gagawin ko. Naluto na nga pala yung ating manok. So, itinabi ko muna at ito munang inasikaso ko yung potato. So, nagpakulo lang ako dito ng potato. Tapos, nung kumulo na at nung lumambot na, minash ko siya. And then, naglagay lang din ako dito ng salt, black pepper. At nag-add na rin ako dito ng milk na butter, cream cheese, at saka cooking cream. Konti lang din pinaglalagay ko kasi baka mamaya maumay sila, Madam. Kaya talagang konti lang. Tansya-tansya lang yan. And then, mix na natin siya. Pagkatapos nitong i-mix, ay pwede na natin siya pagsamahin. Yung chicken at saka yung potato kasi i-open pa natin yan. At nung na-mix ko na lahat, inilagay ko siya sa Pyrex. Hindi ko na napakita kasi si Madam nagtapos. Then pagkatapos nilagay sa Pyrex, nilagyan lang ng cheese na mozzarella cheese and then nilagay sa oven. At ito nga, nung dumating si Madam, may dala-dala siyang itong mga gulay na to. Bigay daw ng kanyang kapatid. So ayan, ang dami 'di ba? Ito ay bell pepper. So sobrang dami, hindi ko alam kung saan ko ilalagay kasi napakaliit lang ng rep namin. Ganito po talaga sila dito magkakapatid. Kapag kapatid na napunta sa farm, lahat ng kapatid nila bibigyan nila ng gulay katulad nitong bell pepper, mga prutas, mga cherry tomato, kung ano-ano pang pinamimigay nilang na-harvest nila doon sa farm. At ayun nga, napahinto talaga ako sa pagluto kasi sabi ni Madam, i-arrange ko na daw itong mga gulay na to. Bali may cucumber pa yan, tsaka itong buongan ba yan sa atin, hindi ko alam kung anong tawag yan sa atin, buongan ba? Basta yan, dala-dala din yan ng amo ko. Hindi ko na talaga alam kung saan ko ito ilalagay kasi napakalit lang ng ref namin. At hindi ko alam kung ipamimigay niya to sa iba, pero ako gusto ko talaga ipamigay niya kasi hindi naman nila ito mauubos, masisira lang yan dito. Ewan ko ba dito sa kapatid niya, napakarami ng binigay. At pagkatapos ko nga mag-arrange nito, luto na yung pagkain namin. Hindi ko na napakita kasi kumain na rin sila pagkatapos ko. At ito nga, may dumating nga akong parcel. So, sobrang busy ko. Ngayon ko lang naalala, may in-order nga pala ako sa Shein. Tawag na ng tawag yung rider, di ko pa nasagot. Eh, sabi ko, bahala ka dyan, basta busy ako. At ito nga, chinek ko na yung items kung maayos. Itong tripod na to, kailangan ko to sa pag-vlog kasi nga, nahihirapan ako mag-vlog habang nagluluto. Especially talaga sa pagluluto, kailangan ko talaga to. Mula nga din pala nung pinayagan ako ni Madam na mag-vlog habang nagluluto, yun talaga napapaisip ako. Sabi ko, kailangan ko ng tripod. May tripod kasi ako, napakaliit lang din. Hindi siya ma-adjust, hindi siya mahahabaan. Kaya ito talaga, order na ako, di ko na kinaya. Nag-order na talaga ako para sa pagluluto ko kasi ang hirap mag-vlog habang nagluluto tapos napakaliit lang ng tripod mo. Kung nagtataka kayo bakit ko sinisira yung box kasi ang reason talaga kapag may sira yung items pwede ko ibalik sa Shein at maayos yung box, hindi yung gutay-gutay na nakakahiya naman, i-deliver maayos yung box tapos pagdating sa kanila bulok-bulok na, sira-sira na. At nung nakita ko maayos naman, tinabi ko muna. Mamaya ko na lang din susubukan. At itong pangalawang items, kailangan ko talaga to. Kasi madalas kapag nahuhumsik ako o nalulungkot ako, nakikinig ako ng Hillsong, mga papadudot, o kaya yung mga horror story sa radyo. So, yan talaga, kailangan ko. Kasi yung aking headphone ay napakalaki. Sobrang laki, nakakaya naman habang nagkikinig ka ng radyo, ang laki-laki ng headphone na nasa ulo mo, nakikita ng amo mo. Mas maganda to kapag ganitong kaliit lang, natatago pa. Madalas kasi kapag nakikinig ako ng radyo, naglilinis ako ng sala, ng mga CR, ganyan. Tapos minsan padandaan yung mga amo ko, ang laki ng headphone. Sabi ko, ano ba naman to, nakakahiya. Ang laki-laki ng headphone ko. Kaya yan talaga, napa-order na talaga ako sa
sa Shein. At itong pangatlong items, kailangan na kailangan ko rin ito sa pagbablog ko. Kasi ayaw ko gumamit ng cellphone habang nagbablog ako, habang nagluluto ako. Kasi naiilang ako. Minsan umiilag yung mga amo ko pumasok sa kusina kasi nga nagbablog ako habang nagluluto. Ito napakaliit lang, hindi nilang makita. At saka kapag nagbablog din naman ako, hindi rin naman sila nakikita. At pagkatapos ko nga i-check to, tinest muna namin ang alaga ko. Ayun nga, hindi gumagana. Ayaw makita yung mga mukha namin. Ewan ko, kaya ibabalik ko na lang sa Shein. O siya, hanggang dito na lang. Bye-bye.